bitten by the spider. Saan spider? Spider. 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 Wala na. Time check, guys. Good morning. Good morning. Maayong buntag, everyone. Calvi, can we greet? What are these? Ano yan? Parang mga sagbot ba? Damo? Grass? Can we greet muna? Maayong babuntag! Nandito tayo sa bukid. Kaninong bukid to? Mami Sheena. Ano sabihin kay Mami Sheena? Salamat. Salamat. Dito ka magtingin para makita ni Mami Sheena face mo. Ano sabihin? Thank you! Tagalog lang. Lagalab! Ngayon, anong ginalaro namin? Anong ginalaro natin? Scrabble. O, ilang letter gilagay mo? Isa, dalawa, tatlo. Kuha ka tatlong letter. Yay! So, Calvi is on his beginner lesson ng Scrabble. Kagabi tinuruan siya ng kapatid ko ng konti. Ngayon naman ako nagtuturo sa kanya. Wala muna kaming scoring, no? Buuhan muna kami ng word. So, Calvi made the word. Ano yung word mo, Calvi? Big. Third, I put mind. Then, Calvi put? Ano yung word mo na first? Third. Very good. Then, Mommy put one. Then, Calvi put? Bake. Bake. Now, my turn na. Wait lang. This is my letter. I'm going to put... More! Wait lang. Okay. Oxen. Oxen. A female ox. 3 letters. Oxen. Yay! I'll get 3 letters. Okay, ikaw na. I'm going to do... Medyo naintindihan na ni Calvi yung mechanics ng laro after niyang mag-intro sa Scrabble kagabi. So, Scrabble is a good way to pass time. It's a very good mental game. Ano man. And of course, hindi mawawala ang pabebe. Look. Ball is not a word. Ball is B-A-L-L. Oh, I need B. B. How about Fox. five? Oh, I need an F. No, that's not gonna work. Of. Yan, L. O, V. Put V under. Saan ang V mo? Then letter? E. E. Love. Can you use love in a sentence? I love you, Mommy. I love you too, Bobby. Vitamins time. Isa pa, last one. Good job. Tubig. Yan. So, other than putting letters, Calvi is using them in sentence. I'm free. Okay, kuha ka 3 letter. Ako na. Yeah. Loves. I'm going to put letter S, Calvi, dito sa love. So, I'm gonna make it loves. She loves to eat chocolate. And then, I'm going to put sit. When I am tired, I sit down. Yay! 3 letters. Okay. Okay na yun, anak. My turn. Ikaw na. What word are you going to put this time? I'm going to put... It needs to connect, ha? Needs to be connected. So, alam na ni Calvi. Medyo alam na, intindihan niya na. Dapat sa Scrabble, connected lahat ng mga letters. Ayan na. Wala na. Natapon na lahat. A few. Good, Calvi. Thin is, can you make a sentence using thin? You are small. Small. Thin. Use the word thin in a sentence. You are thin. You think I'm thin? No. No. The doctor even said I'm obese. You know what obese? No. I'm too big for my height. Mom, this thing's sticking on me. Anong letter kulang mo?
I have 3 letters. Put your letter properly na. Oh. my score. Wow! I have a big letter. So, tinatry ni Calvi gumawa ng mahahabang words using all random letters from Scrabble, and he called me to show me that he made the word subscribe. But I think this one, subscribe. It should be I, B, and E. I ka muna. B, and then letter E dito. Wow! Like and subscribe! So, dito na side Scrabble. Si Chico at saka si tito niya ay Jenga. Good morning everyone from Hash. Good morning. Maayong bungka guys. Alas 10 ng umaga, time check. And dahan-dahan na tayong mag-prepare ng ating tanghalian. Yan na lang bang iniisip natin anong lulutuin. So, katapos namin mag-breakfast kanina, nag-walking lang yung mga bata. Si ate ko kasi may pinapatanim siya, pero wala eh. Talagang guys, talagang lugmok tayo. Talagang umiga talaga ako. Nakipaglaro ako ng Scrabble kay Calvi. Maya-maya, feeling ko inantok ako ba. And then after 30 minutes, imposible na matapos yung 1 oras na walang away, no? So, nag-away na naman yung mga anak ko. Kaya sila, quiet corner. So, before napansin ko yung oras, it's already 10 o'clock ng umaga, mag-10:30 na. So, magpe-prepare ako dahan-dahan ng aming tanghalian. Parang masarap magluto dito sa bukid. Very, therapeutic. So, si Bunny at saka si Mayumi nakatulog sa duyan. Ang kapatid ko bumabawi din ng tulog. Kasi lately masama din yung pakiramdam niya. Parang meron siyang anxiety. Kaya bumabawi yung katawan niya. Nahayaan ko lang yan. So ngayon, tayo ngayon? Pansit canton pero vegetarian. Wala tayong karning ilalagay. Pero mamayang gabi, nagbigay ang aking ate ng manok na kanyang alaga dito sa bukid. At gagawin nating tinolang manok. So, ngayon, eto muna, pansit canton. Uso ng mga bata. Then, gulay. Ay, nag-slice na ko ng dala naming gulay. Meron tayong repolyo. Meron tayong bagyo beans. Konting carrots dahil nabulok po yung 2 piraso. Sayang naman. Then, meron tayong bell pepper. And, meron akong dalang labanos. Kasi parang ang sarap ikain ng labanos na merong dilis, no? Hindi ko lang alam sa inyo kung paborito nyo rin ba yan. Hindi ko naman siya paborito, pero lately kinikrave ko siya. And mga OFW natin dyan, gustong-gusto din tong ganitong klaseng ulam. Ayan. So, dahan-dahan lang tayo mag-prepare para walang pressure. And of course, hello once again sa aming kutsilyo. Kutsilyo natin, guys. So, balatan lang natin tong pipino. Ay, pipino, sorry. Hala, hindi din siya maganda. Bakit pa sira yung mga gulay natin? Sayang naman. Ayan, guys, oh. Lalagay natin yan dun sa garden kasi nagpatanim si Madam Sheena ng gulay at saka bulaklak. Then, nagpadala din si Mama ng mani. So, meron siyang bagong tanim ngayong bago hindi. Baka i-harvest pa siya sa guys, sa 2026 pa. So, normally, nung hindi pa kami binawalan kumuha ng mga nahulog na avocado, ang ginagawa ko, nandun ako sa may avocado area. Mayumi, saan ka? Namumulot na ako guys ng mga laglag na avocado. Kaso nga ay alam nyo naman, kahigpitan. Kaya hindi na natin magagawa. But anyway, I wanted to talk to you guys sa episode na to kung inopen na ng kapatid ko for public etong kanyang bahay kubo or tinatawag niyang hacienda.
So, syempre, pag pumunta dito guys, okay naman kasi meron naman silang water source, tubig ulan. Pero pag pumunta dito, kailangan nyo magdala ng mga sarili ninyong supply. Lalong-lalo na yung pagkain. Ayan, importante yan. Kasi may tindahan naman, pwede namang lumabas. Pero syempre, dahil nasa bukid area siya, medyo hindi ganun kadali. Tsaka para diretso yung pahinga ninyo, mas maganda pag magdala na kayo ng sarili ninyong mga gamit. So, I would say, kapag ka mga ganitong klaseng location, siguro maganda kung magstay kayo dito at least 2 gabi. Kung kaya ninyo 3 gabi hanggang 4 na gabi, why not? Kasi napaka-relaxing talaga ng area. At if you don't mind all the preparations, no? So, pag nagpunta kayo dito, tapos nagstay kayo, let's say, sabihin nyo, ma'am, stay kami dyan ng pamilya ko, ganito, 2 gabi kami dyan. Walang problema, posible. Kasi meron namang kuryente, meron namang tubig. Tsaka kung magbubook naman, advance. So, dapat advance talaga kasi pag may tubig ulan, dapat i-conserve. Tapos, tubig, kuryente, yes. Meron namang router din for wifi. So, dito yung malakas na signal, yung smart. Yung iba, hindi na, wala ng signal, guys. Pero si smart, okay naman. Si Globe, okay din si Globe dito. Pero mas malakas dito si smart. And then, yun nga, magdala kayo ng pagkain ninyo, no? Lulutuin kasi pwede naman kayong mag-access sa kusina, pwede naman kayong magluto sa kusina. Pero magdala kayo ng sarili ninyong supplies. Kanin, ulam, gulay, ganun. Ayan. So, ang gagawin ko dito sa may labanos, guys, ay ating pipigaan ng asin para matanggal natin yung kanyang bitter na taste. Isang beses lang naman natin siyang pipigaan. Tapos, may dilis tayo. Pripituhin natin yung dilis. Kailangan natin dito ay sibuyas at saka kamatis. And then, suka, asin. Masarap din to, merong pipino pero wala tayong pipino, kaya so, ngayon guys, medyo mabagal talaga yung oras pag dito sa bukid kasi wala naman kami masyadong alam gawain na dito sa bukid katulad ng pagtatanim, bubungkal. Siguro pag nagstay ako dito ng 1 buwan, marami akong matututunan. Pero pag nagstay ako dito ng 3 araw, katamadan lang talaga guys. Yung cravings ko talaga tulog lang, tsaka pagtingin lang sa mga bukid. Hindi naman tamad, no? It's what we call recuperating. Parang ganun. Ang tawag mo dyan, kung sa bundok pa, kailangan ng time para mag-rehabilitate. Ayun. So, ibig sabihin, magre-refresh ka naman ng utak mo. Maraming nagsasabi sayang sa oras, pero hindi naman yan sayang sa oras. If it's about your mental health, let alone the physical mo, kung pagod ka physically and then gusto mo magpahinga, fine. Pero the mental health is really, really, you know, it's key. Ayan, very, very key. Na healthy tayo mentally. And if we feel like pagod na yung utak natin, kakaisip sa mga problema natin, plus problema ng Pilipinas, kung magkano na yung nakurakot ng mga tao, na umabot na ng bilyon, tapos ang mahal ng mga bilihin, pero yung iba, bilyon-bilyon, 400 billion yung ninanakaw. Sorry, naging bitter man tayo guys. I don't want to talk about politics by the way, pero sometimes nakakagigil. Alright, so nakagawa lang ako ng maliit dito na portion guys. Lalagyan lang natin to ng asin. And then, pipigain. So, kanino ako natutong magluto? Kay mama. Si mama, iba magturo si mama. Hindi, step by step. Tapos sabihin mama, alam mo ba kung anong lasa ng masarap? Oo ma, alam ko anong lasa ng masarap. Ito masarap ba? Hindi ma, ito masarap ba? Oo ma, masarap. Okay, kung alam mo kung anong lasa ng masarap, marunong ka magluto. Sige go, magluto ka na. Ganon kami tinuruan. Based sa panlasa, hindi step by step. So ako, marami din akong experience sa kusina.
Kasi OFW ako sa Thailand 10 taon. Ako lang din talaga nagluluto para sa amin ni Kahil. Lately na lang ako nag-give up ng kusina, guys. Yung trabaho ko na online selling na kasi maraming oras yung kailangan sa pagluluto. Maraming oras yung kailangan ko sa pagbebenta. Yun. Kaya kailangan kong i-let go. Sabi nga nila, 'di ba? You cannot do everything on your own. The more mo gustong gawin lahat ng mga bagay, the more nawawala yung iyong oras. So, gamitin mo yung potential mo sa tama. Kung magaling ka sa pagbebenta, dun ka sa pagbebenta. Kung magaling ka sa pagluluto, dun ka sa pagluluto. Okay? Hindi pwede na magbenta, magluto at the same time. Marami akong nasunog na pagkain dahil dyan. To be honest, guys. Iprito mo na lang yung dilis gang, ha? Lagay mo dito. Ayan. Yan na, guys, ang ating sa labanos salad or yung radish. So, ang gagawin ko dito, pupugaan ko na lang to siya. Tatanggalin natin yung bitter taste niya para malagay na natin yung kamatis at yung ating sibuyas at dilis. And a big shout out nga pala, meron tayong na-harvest sa bukid ng aking ate. Ayan na kasava or balanghoy, no? Kamoteng kahoy. Ito, gustong gusto ko. Alam nyo kung paano niluluto. Sugba or nilaga. Nilaga lang siya na walang kahit na anong lasa. Ito lang talaga. So, yun yung request ko. Nalulutuin namin to ng napakasimple at kakainin natin mamaya. Pwede nating imerienda or kahit pananghalian. Instead na kanin, ito yung kakainin natin. Namiss ko to kasi mahilig ako sa ganito sa sa Uganda, guys. Yung sinusugba lang siya. Okay. Tapusin ko na tong aking ginagawa. Dito tayo, ayan. Ay. Pipigaan ko lang yung aking labanos. Maraming nagsabi sa akin, Madam, bakit walang upload lately si Madam 10 Gibbs? Napagod siya, guys. Akala niya kasi siguro nung una. Pero alam ko naman, sinabihan ko na siya na huwag ka masyadong maging excited sa content creating kasi nakaka-burn out. So, nung una hindi niya naramdaman kasi excited siya masyado sa mga comment ng mga tao, yung engagement, yung mga natutuwa yung mga tao sa video niya. Pero lately, dahil sunod-sunod yung upload niya, naramdaman niya yung load ng content creating. So, nagpahinga siya kasi napagod siya. Yes? Can you see what the one is holding? Ano yon? Come. Saglit lang, I'm cooking. Ano pala yon? Come. Okay. Just tell me, ano yon? He's holding a guitar, a small. Ah, a ukulele. Yeah. What about it? I'm play with it. Ah, you want to play? Yeah. Ah, you say, Tita Bani, can I borrow ukulele? It's called ukulele. Go na, it's called ukulele. Tikman lang natin. Sarap. Kasi pag hindi natin siya piniga, medyo parang maanghang yung lasa, no, sa bibig. Ayan. Okay na, guys. So, ang next natin gagawin ngayon ay lalagyan ko na siya ng kamatis at sibuyas.
Napakasimple lang guys ang ating cravings. Apakabangon na, no? Sibuyas, kamatis, dilis na lang kulang, perfect na to. Ayan lang guys, apakasimple. Konting suka. Tamang-tama. Okay, goods. A few. Anong problema? Nino? Nino? Ate Grace, pera mo si Chico. Ate Mimi, hanapan mo. Yay! Magpatanggal ako ng kuto. Kahit wala namang kuto, magpapatanggal ng kuto. Dito tayo, Ate Mimi. Oh. Masarap kasi yung ganito guys, bukid feels. Tapos masarap yung panahon. Tapos ginakulikot yung anong tawag yan? Bulikat. Ano bulikat? Binubukilat. Binubulikat yung buhok mo ba? Ang sarap itulog talaga. Oh. Dumay kayong mungulan. Dapat ako para magkitan tayo. Tama di ay. Kunan mo muna ako isabi. Yung ano, si Bujinggit saan? Ha? Ay, sorry. Ipit. Mama, help, Mama. Go sing a song for me. What did you do? Eat the chicken. Kill the chicken. I want to kill the chicken. I can't eat the chicken. A few. Guys, almost unbelievable but believe this. 3:00 ng hapon. Dito lang talaga naging malabo ang future ko guys. Sa kubo lang na to. Grabe, amoy na amoy namin yung fog sa sobrang kapal. Alhamdulillah. Kita nyo guys, apakaganda. Dito lang to sa South Cotabato ha, kung nasaan yung bukid ng aking ate. Yung kanyang bahay kubo. Apakaganda. At si Chico po ay sarap ng tulog niya. Ayan no, nasa loob ng tent. Sarap ng tulog ni Chico. Si Calvin naman naglalaro ng Scrabble. And kapatid ko, ayan. Hello po. Enjoy kami ng magandang hapon po. fog. Oh, look at that. Woo. I can see you. Where are you? I can see you. OA. Kapaka OA mo. Wow, look at that. Achi. Life update sa kubo. Tabunan natin dito kasi medyo yung fog nagiging smog. Ano ba yun? Smog? Fog at saka smoke? Ano ba? Wow.
5:30. Good morning! Malupit. Bukid na malupit. Malupit magparamdam na single. Ang bukid ni Ma'am Sheena. 5:30 ng umaga. Time check. Maayong buntag everyone. And wow. Sabi ko sa inyo magdala kayo ng kumot. Para kahit single kayo, mainit. Mainit. Op. Ang ganda guys. Sobrang clear ng bukid ngayong umaga. Napaka niya. HD level. Si Mayumi pa lang ang gising. Si Chico tsaka si Calby tulog pa sila. 5:30 pa lang. Gising na ako ng alas 4 guys. Napasukan ako ng guys. Napasukan ako ng sapat sa aking tenga. Naramdaman ko pa yung pakpak ng sapat, nagagalaw-galaw sa tenga ko. Bakit? Alam niyo, ito yung mga nakakatakot na experience ko talaga, yung mapasukan ng insekto yung tenga. So ngayon, instead na magstay pa kami hanggang bukas, kailangan namin umuwi agad kasi kailangan kong ipatanggal sa ear doctor yung pumasok sa tenga ko. But, ayan po yung view natin ngayon. Tapos meron pang rainbow. Napakaganda, guys. Is that a rainbow? Yes, it is. And ito po ang view natin ngayong umaga, 5:30. Gumising na ang lahat dahil kami ay magkakape. At kami ay magbe-breakfast ng masarap na sabaw. At maglalaban na din bago umuwi ng syudad. Mayumi, ikaw maglabaday. Saan nyo gilibing ang manok na maliit? Oh, saan ka punta? Wow. Maglalabas si Yumi. A few more. Ay, naku, dirt. Guys, hindi ako makaget over sa view natin. Tingnan nyo, ang ganda. Alhamdulillah. Salamat, Lord. Ang ganda talaga, oh. Tsaka clear na clear ang bundok ngayon. Mas maganda siya sa personal, guys, kaysa sa cellphone. Kahit anong ganda ng cellphone ninyo, kahit iPhone 20 pa yan, maganda pa din talaga to sa original. Here, oh. Hey. Ah, tinapay mo. Ah. Yummy. Here. Yay. Hayaan mo si Chico. Shh, taya. Don't say Chico. Pa si Chico. Matulog pa, sleep. Wag coffee. Wag coffee. Hayaan mo si Chico mag-sleep tsaka si Butot. No, leave them alone. Ha? Let them sleep. They sleep. Tulog pa. Okay? Okay. Tulog pa, Chico. Ikaw, eat ka bread? Wow. Thank you po. Yummy. Akin yan. Salamat. How about you? You eat.
Bye. Umuwi ka na, baby. Moguroy lang nakita oh. Gabi eh. Padupad. Kabuok. Ayan guys, habang tulog pa si Calvi at si Chico, kami ni Mayumi ay nandito. Alas 6 ng umaga. Uy, nahulog pala yung aking cellphone. Apakadumi pala. Mahulog ka, mahulog ka. Go, go, let's go. Nahulog ka. Go, go, let's go. Ang ganda pa ng panahon ngayon. Sobra. Tingnan nyo guys. Go, eat, go. Tingnan nyo ang ulap. At ang liwanag. Kahapon kasi medyo pangit yung panahon. Alas 2 ng hapon. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang kapal ng fogs. Pero nung mga naggabi na, mga alas 6 medyo clear na. Ano ngayong buong magdamag, no? Pero ang lakas din ng hangin, ang lamig. Ngayong umaga napakaganda na ng sikat ng araw. At habang kami nag-aantay ng agahan dahil nagluluto na ng kanin. At tulog pa din yung mga bata. Dito muna tayo mag-e-enjoy. So amoy na amoy namin yung usok ng kusina, guys. Aray ko. Ouch. Naaamoy na naman ang usok sa kusina. Ha? Taron lang ang taod-taod. Patimpla lang kay Hana. Dararan, dararan. Gang. Hana. Timpla ka ng kape, Gang. Oo, tapos si kuya mo kape, walang asukal. Darararararam. Hello. Mayumi. Hi. Oh, hug mama, hug. Hug mama. Kakatanim lang nila sa ibang bukid, guys. Ayan oh. Napakaganda. Ito yung namimiss ko dito sa buhay sa bukid. Yung amoy ng kahoy. Yung amoy ng panggatong. Pagluto sa umaga. Simple, napakasimpleng buhay lang. Yung tubig namin ang gamit. Tubig ulan. Wala ka talagang maririnig na takbo ng sasakyan, no? Mga tricycle, ang maririnig mo lang talaga ay yung mga ibon, kulisap, aso, manok, kuliglig ba yung tawag mo dun? Hindi ko na alam sinasabi ko. Basta cricket, hindi ko alam yung Tagalog ng cricket. Tapos kahit wala kang kuto, papakuha ka ng kuto kasi ang sarap lang sa pakiramdam na binubulikat yung buhok mo. Si Mayumi, kita nyo guys. ROI na ako kay Mayumi. O, nagtatrabaho na guys. Bawi na yung mga pinili kong gatas sa kanya. Wow, thank you Mayumi. Para akong hinihele. Malaki na talaga siya guys. Marunong na siya maghanap ng kuto. What did you see there, anak? Ouch! Aray ko! Magkaiba kasi kami ng hibla ng hair. Sa kanya medyo, sa kanya ay kulot, sa akin ay, ha?